Sa oras na ito mga kapatid, kung tayo po may Biblia, buksan po natin ito sa Ebanghelyo ng ating Panginoon ay kay San Juan, Kabanata 8, talata 1 hanggang 11. So ito po ay pamilyar tayo na account dito sa Bible. Ito po ay tungkol sa babaeng nahuli sa pakikiapid. Sabi po dito, at umuwi na ang bawat isa, ngunit si Jesus ay pumunta sa bundok ng mga Olibo. Kinaumagahan, nagbalik siya sa templo, lumapit sa kanyang lahat, kaya umupo siya at sila'y tinuruan. Nooy dinala sa kanya ang mga eskriba at ng mga Pariseo ang isang babaeng nahuli sa pakikiapid. Pinatayo niya ito sa harapan nila at sinabi kay Jesus, Guro, ang babaeng ito ay nahuli sa pakikiapid. Ayon sa utusan ni Moises, dapat siyang batuhin hanggang sa mamatay ang mga gaya niya. Ano ang masasabi mo? Itinanong nila ito upang subukin siya at nang may maisumbong sila laban sa kanya. Ngunit yumuko si Jesus at sumulat sa lupa sa pamamagitan ng daliri. Ayaw nilang tigilan ng katatanong si Jesus, kaya't sila'y tinitigan niya at sinabi ang ganito, Sino man sa inyo na walang kasalanan ang siyang maunang bumato sa kanya? At muli siyang yumuko at sumulat sa lupa. Nang marinig ito, sila'y isa-isang umalis. Simula sa pinakamatanda, walang naiwan kundi si Jesus at ang babaeng naroon pa rin sa harapan niya. Tinignan siya ni Jesus at tinanong, Nasaan sila? Wala bang nagparusa sa iyo? Wala po, Ginoo, sagot ng babae. Sinabi ni Jesus, hindi rin kita parurusahan. Humayo ka at huwag ka nang magkasala. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Sige po, maaari na po tayong maupo. Praise God. Sapagkat ang ating oras ay 12:20. Sapagkat ang ating oras ay oras na. Praise the Lord. So, ang ating pag-aaralan, ito po ay tungkol sa babaeng nahuli sa pakikiapid. So, dito mga kapatid, mostly, iba yung palagi natin na nakikita dito is yung pag-judge ng tao sa kapwa niya. Amen? Pero dito mga kapatid, ang aking isi-share sa inyo is paano ba tayo haharap sa mga sensitive issue na pwede nating karapin sa buhay, di ba? Kasi ang issue kasi dito mga kapatid, napaka-sensitive kasi nito, di ba? So, sa atin bilang tayo ay mananampalataya, at hindi lang mananampalataya, bilang tao, no? Bilang tao. Paano tayo ngayon haharap, paano natin haharapin yung mga sensitibong mga issue o mga sensitibong mga bagay, di ba? So, dito mga kapatid, sabi nga ng gospel ng last week, ano nga po yung gospel last week? Tungkol po ito sa alibugang anak. No? Ang sinare ko mga kapatid dyan sa alibugang ang anak po yan is all about sa decision making. No? So, related po yun dito. Kasi kung titignan nyo mga kapatid, yung sabi nga, kung ano man tayo ngayon, at sa future natin, wala tayong ibang pwedeng sisihin. Hindi si tatay mo, hindi si nanay mo, hindi si ate mo, hindi si kuya mo, hindi yung kapitbahay mo, hindi yung chismosa nag-chismis sa'yo. Kundi mga kapatid, dapat nating sisihin kung ano man tayo ngayon at sa future, ang ating sarili. Kasi dahil sa mga desisyon na ginagawa natin sa buhay natin. Diba? Kaya nga yung alibugang anak, siya po ay nagkasala sa kanyang ama kasi nga yung desisyon niya sa buhay niya, kunin niya yung parte niya ng kanyang mana kahit buhay pa si tatay niya. Ano ibig sabihin? Tayo minsan ay nagkakaroon ng maling desisyon sa buhay natin kasi minsan masyado tayong nakasentro lang sa sarili natin. Wala tayong pakialam sa iba. Di ba? Basta nakasentro sa isip niya yung sarili niya. Wala siyang pakialam kay tatay niya, sa kapatid niya. Kaya maraming tao ang namumblema, nagkakaroon ng malaking challenge sa buhay nila. Kasi bakit? Kasi mostly mga kapatid, kapag tayong nagdidesisyon at ang plano natin sa buhay natin ay para lang sa sarili natin, diyan minsan tayo napapahamak.
Di ba? Amen. Kaya nga tingnan nyo, nakamit niya na yung kanyang kayamanan, parte ng kayamanan ng tatay niya, anong ginawa niya ngayon? Dahil ang iniisip niya lang ang sarili niya, nang natanggap niya na yon, yung blessing na yon, wala na siyang pakialam kay nanay, kay tatay niya at sa kanyang kapatid. Di ba? Kasi anong nangyayari mga kapatid? Kasi pag ang tao ay nagdidesisyon sa buhay niya at sarili niya lang iniisip niya, nagiging makasarili tayo. Nagiging greedy ang tao. Pag sinabi mong greedy is, nagiging sakim. Kaya nga kung titignan natin, binigay agad ng tatay yung inihingi niyang parte ng kanyang kayamanan kasi kapag ang tao ay naging greedy na, pwede siyang mag-isip ng worse para lang makuha niya ang kayamanan o ang parte niya sa kayamanan ng tatay niya. Di ba? Tingnan niyo yung mga tao kapag nagdidesisyon, masyadong makasari ang sarili niyang iniisip niya. Kahit anong paraan, gagawin yan. Maganda man o hindi. Mostly, hindi maganda talaga. No, kahit naman sa trabaho, pag gusto mo makuha ang posisyon ng katrabaho mo, gagawan mo ng kwento. Hindi mo naman siya build up sa boss mo. Hindi mo na sasabihin, siyempre, mostly talaga, sisiraan mo. Hindi ka magsasabi ng magagandang bagay sa isang katrabaho mo kung gusto mo yung posisyon. Di ba? So, yung mostly mga kapatid, may kita natin doon yung desisyon ng bata. At ang pinaka-the best na desisyon na ginawa niya sa buhay niya is yung na-realize niya yung kanyang pagkakamali, yung pagbabalik niya sa kanyang ama. So, nung related niyan, Brad, sa ating pag-uusapan ngayon, marami tayong pwedeng kaharapin. Kaya nga sabi ko mga kapatid, may 3 bagay na dapat nating iwasan kapag tayo po ay nag-uusap. Ano po yung 3 bagay na masyadong sensitibo na kapag pinag-usapan ay mag-aaway kayo? Kahit pamilya mo, kahit asawa mo. Politics. Politics. Religion. Politics. Una, politics. Politics. Kaya sabi ko, kaming mag-uusapan ng politics. Kasi pag politika, tingnan mo minsan, kahit sa social media, may nag-aaway. Kaya nga po. Kaya minsan, kahit kapatiran na nagkakaroon na ng samaan ng loob Dito po yan. Kahit yung mag-asawa minsan, hindi na nag-uusap Bakit? Kasi, kasi bakit? Kasi yung isa sa pink, yung isa sa green, yung isa sa... So, kaya talagang nagkakaroon ng away yan. Di ba? Kapag, ikalawa, pag relihiyon ng pinag-uusapan, siyempre, bawat isa, kung iba yung relihiyon ng kasama mo, siyempre, yung sa iyo ang i-share mo, mas maganda yung sa akin, tama yung sa akin. Diba? So, ang mangyayari niya, dahil pinipilit mo na tama sa iyo, bigla kang tinamaan. Tinampas ka o tinamaan ka. Tapos, ang ipangatlo is pag personal na yung usapan. So, parang may kahalong pang may personal. So, may mga sensitibo. Kasi itong bagay na ito about sa pangangalo niya. Ano pa ba yung mga sensitibong mga issue ngayon? Siyempre, kung mga away pamilya. Sensitibo yan. Diba? So, paano natin ngayon i-handle yung mga ganyang sitwasyon? Kahit naman sa ating gawain ganun din Kasi bakit? Kasi dapat natin pinahalagahan ang bawat kapatiran natin. Ano man yung mga sensitibong nangyayari sa kanilang buhay, mga kapatid. Kaya nga ako, mga kapatid, mostly, hindi talaga ako nagtatanong about sa buhay ng mga kapatiran. Kasi bakit? The more kasing dumarami ang iyong alam tungkol sa isang tao, nagiging pasanin mo yan Kunyari si Brother Jam, may kwento sa akin. Mamaya-maya yung topic ko is medyo related sa buhay niya. Totoo yan, medyo related. Dahil alam ko ngayon yung buhay ni Brother, pag tumayo ako ngayon dito, at sinare ko yung gospel ng Diyos na wala namang walang halong, walang mali siya, wala. Pero siyempre, si Brother Jam, ang iisipin niya, parang, kwento ko yun parang ako yata yung naging Brother. Diba? Kasi alam niya kasi buhay ko Mostly ganun talaga kasi ang mangyayari niyan mga kapatid. Mostly ganyan yung mangyayari. Diba? Kasi siyempre, ang isipin niya, alam niya kasi buhay ko No? Kahit hindi niya masabihin yung pangalan, pero pakiramdam mo, pinipersonal na ako ni Brother. Amen. Pero kung hindi ko alam ang buhay ni Brother Jam, kahit ako mismo, kasi ganito mangyayari niyan, siyempre,
Pag alam ko ngayon, kunyari may bibitawan akong salita ngayon, ako mismo, hindi ko siya mabitaw-bitawan kasi kahit ako mismo nagdadalawang isip. Kasi alam ko yung baka anong isipin ng brother na ito, anong isipin ni sister na to. Kaya ang nangyayari nga, parang na-personal ang preacher. Di totoo po yan. It's a reality. Reality yan. Pero kung wala kang alam, kunyari, hindi ko alam yung mga buhay nyo. Wala, o parang wala kang pag-alam kung ano mga lumabas sa bibig ko. Bakit? Kasi, ano lang, pure yun eh. Di ba? May tamaan, malay ko ba? Hindi mo pwede sabihin ni Brother Jam sa akin, Brad, pinipersonal mo ako Kung sabihin ko bakit, alam ko ba buhay mo? Di ba? Paano mo sabihin pinipersonal kita? Hindi ko naman alam buhay mo. Di ba? So, kaya mostly mga kapatid, ako talaga, kahit may naririnig ako sa iyo, hindi ako talaga nagtatanong. Ayaw ko kasing malaman yung personal na buhay. Kasi bakit? Magkaiba kasi yung buhay paglilingkod at buhay personal. Diba? Unless na lang siguro kung may sister o may brother lumapit sa akin at siya mismo nag-share ng buhay niya, o ibang usapan yon. Pero kung alamin ko yung personal na buhay mo, hindi ko trabaho yan. Diba? Hindi ko lang trabaho yan. Kasi ang trabaho ko mga kapatid ko sa Panginoon is yung mag-share ng salita ng Diyos. Kasi the more na dumarami ang alam mo, kunyari lahat ng buhay nyo alam ko na. Ako mismo mahihirapan, totoo ko yan. Ako mismo, tama yun, ako mag-a-adjust. Ako mag-a-adjust ngayon. So, malilimitahan yung pangangaral ko. Amen. Kasi alam ko lahat buhay nyo eh. Yeah. Diba? Amen. So, ang mangyayari yan, isi-segue ko na lang. No? Tapos sabihin, parang layo naman yung sino, brother. Paano nila layo? Nag-adjust ako eh. So, makikita niyo yung disadvantage. Malaki talaga ang disadvantage. Pero siyempre, kapag may kapatiran naman nag-share ng buhay niya tungkol sa iyo, dapat, ano yan, sagrado yan. No? Sagrado yan, mga kapatid. Hindi pwede, mga kapatid, na kung ano man yung na-share sa iyo, isi-share mo rin sa iba. Kasi darating ang time, hindi na yan magtitiwala sa iyo. Amen. Amen. So, makikita niyo mga kapatid, yung paano natin ngayon haharapin yung mga sensitibo na sitwasyon sa buhay natin. Hindi lang to sa paglilingkod, sa araw-araw natin pamumuhay ito. Makikita niyo mga kapatid, ang ating Panginoong Yesus nang dinala sa kasi nangangaral siya eh. No? So sa pangangaral niya mga kapatid, gusto ng mga Pariseo Eskriba na mabahiran yon. Kasi kapag nagkaroon ka na ng bahid, nagkaroon ng dungis na, mahirap na rin tumayo sa pulpito. Mahirap na mangaral. Lalo ngayon sa social media. Kunyari, mag-share ako sa inyo. Kunyari, na-assign ako sa ibang lugar. Na-assign ako, kunyari, sabi kasi ni sister ko na, prayer niya, the world na, no? Dadaga daw ako sa world. Wala issues sila. Ngayon, no? Parang propesya sister. So, siyempre, kunyari, na-assign ako sa Europe. Kunyari, nasa Europe. Saan? Dahil. Kaya ganito mga kapatid, na-assign ako sa lugar. Anong mangyayari? Alam niyo kasi sa social media ngayon, kunyari, nag-share ako sa kanila. No? Siyempre, i-build up ko sarili ko. Alam niyo mga kapatid, sa Canada, ganito, ganito. Alam mga kapatid, may mga kapatiran tayo na may contact din sa mga taga-Canada. Habang nakatayo ko dito, pwede na mag-text yan eh. Totoo ba yung sinasabi ni brother? Totoo yan. Minsan nakapaskan na yung mukha mo din. 1 month pa lang, kung ma-assign sa amin, magtutok sa amin. May naman nagtatanong na yan. Ay, okay ba to si brother? Ganito. Hindi, totoo yan. It's a reality. It's a reality. Magaling ba to? May ganito. Hindi pa rin kasi nang dati na hindi pa anong social media. Di ba? Na mahirap eh. Na malaman mo yung tao eh. Di ba? Tapos magugulat ka na lang after a year. Ay, ganun pala ugali nyo. Kasi hindi pa ganun ka-high-tech ngayon. Ngayon, kahit pagtayo mo pa lang dito. Di ba? Mag-share ka ng buhay mo. Ako, sa taga-Iloilo ako. Ganito. Ano? Pwede akong magyabang sa inyo. Pero ngayon, hindi pwede. Kasi iti-text lang eh. Totoo ba yung sinabi ni brother na yun? Kaya may kita niyo mga kapatid, si Jesus, sa kanyang pangangaral, may test agad eh.
Kasi gusto nilang sirain yung kayang pangangaral din ng Panginoon. Kaya dinala na isensitibo. Kaya sabi niya ito na nahuli. Totoo naman eh. According sa law, kailangan batuhin hanggang mamatay yung babaeng nahuli sa pakikiapid. Amen. Pero nung ginawa ni Jesus, ang pinaka-the best na ginawa ni Jesus, yumuko at sumulat sa lupa. Kung ano naman yung naisulat doon, hindi ko alam. No? Baka kayo alam nyo. No? Ang pinaka-point doon mga kapatid, hindi agad sumagot si Jesus. Kinulit pa nga siya eh. Kinulit siya. Anong masasabi mo? Ano ibig sabihin? Pagdating ng mga sensitibong sitwasyon sa buhay natin, mga kapatid, napakalagang tinatawag na timing. Take your time. Hindi lahat ng tanong kailangan mong sagutin. May mga tao minsan kasi, lahat na lang tanong gusto sagutin. Number 1 is time to think. Mag-isip ka muna. Kasi may mga tao minsan kasi, all-knowing din eh. Di ba? Pag kwento, sundalo rin. Pag ang kwento, business din. Pag ang kwento is police din. Pag doktor din. Kahit saan mo ilagay, meron eh. Di ba? All-knowing eh. Parang Diyos na. It's give time to think. Kailangan natin mag-isip. Amen? Amen. Alam niyo mga kapatid, meron akong inaano sa YouTube. Yung community nila is more in pragmatist. Pag sinabi mong pragmatist is all about how to become logician, how to use your critical thinking. Di ba? Lalo kasi ngayon, sa panahon natin ngayon, maraming mga fake news, maraming mga scam. Kahit ano, pwede na madaya yung picture mo eh, na parang ikaw yung nagsabi eh. Kaya kung ikaw naman is masyadong gullible, na lahat na lang pinaniniwalaan mo, ang sabi nga sa atin, sa liwikain ng mga Pilipino, ano sabi? Ang taong, yung parang basta-basta ka na nagpapaniwala, ay wala kang bait sa sarili. Yung masyado kang mapagpaniwala, no? Sa kasabihan niya sa Pilipino, hindi ko alam ano yung pinaka-exact na word. Pero ang ano niya is, yung taong masyado kang papaniwalain, lahat na lang pinaniniwalaan mo, ang tawag ng taong walang bait sa sarili. Ngayon, sabi-sabi ay walang bait sa sarili. Ang mga taong naniniwala sa sabi-sabi, walang bait sa sarili. Bakit gano'n? Kasi hindi nga nagagamit ng utak. Hindi mo gagamit ng utak. Lahat na lang pinaniniwalaan. Lahat na lang kung ano makita, paniniwalaan. Kaya ako mga kapatid, nagpapasalamat ako dun sa ano yan. Hindi ito sa spiritual na concept. Mga tao sila, mga logician sila. Di ba? Tinitingnan nila, ang inaano nila is yung argumento, yung sitwasyon, hindi personal. Yung issue, hindi tao ang pinag-uusapan. Yung issue, ano ba yung issue dapat nating talakayin? Hindi yung tao, personal mo yung tao. So maganda, kahit sa akin, malaking tulong yun, mga kapatid. Kasi bakit? Gumagana yung utak mo eh. Nag-iisip ka eh. Diba? Nag-iisip ka na ano ba yung tama na dapat mong gawin. Kasi nga, tingnan natin. Kasi nga itong, makita natin, yung alibugang anak, hindi siya nag-isip ng tama eh. Una sa lahat, mali na yung iniisip niya eh. At the same time, mali pa yung inaksyon niya. Di ba? Mali yun eh. Nabuhay pa yung tatay niya, kukunin niya na yung parte niya. Kaya may kita natin yung ating Panginoong Hesus, sumulat muna, yumuko, naghintay ng panahon ng oras na makapag-isip. Di ba? And number 2 mga kapatid, time to reflect. May naisip ka ngayon. Uy! Siyempre, i-reflect mo muna. Di ba? Hindi yung may pumasok lang sa utak mo, nagsalita ka agad. Sabi nga, make sure when you speak, make sure your tongue is connected to your brain. Kasi kapag ang dila natin, pag nagsalita tayo, tapos hindi nakakonect sa utak, ang masasabi natin is puro sabaw. Walang naman. No? Dito yan. Pag ang tao hindi nakakain ng utak, ano ba yung sinabi ni brother? Parang walang naman.
Oo, siyempre, kasi puro sabaw. Diba? Which is totoo. Kasi kasi ano sila yung mga more sa kanila yung yung mag-think na yung philosopher no? Kaya napakalaga yung philosophy, no? Hindi lang para maging philosopher ka, kundi ang ano doon is, ang pinakaano talaga doon is maggumamit talaga ng critical thinking, di ba? Kasi kahit sa Bible nagsasabi, in the last day, marami ang madideceive. Marami ang madadaya Kahit ang Bible, bakit nadideceive ang tao? Kasi hindi gumagamit ng utak. Kasi nadadala tayo sa emosyon natin. Kasi kung ang ating Panginoong Isus nagdala sa emosyon, ganito kasi nangyayari niyan. Kita niyo maraming rage sa Pilipinas, nagpapatayan, kasi nadadala sa emosyon Hindi nakakaisip ng, di ba? Kaya nga sabi sa kasabihan, pag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Alam niyo bakit ganyan ang sinabi? Pag binato ka ng bato, bakit tinapay ibabato mo? Para wala na mawala. May binato na pala tayo. Simple lang. Alam nyo kasi, yung bato, kahit saan ka pumunta, may bato. Pero ang tinapay, hindi sa pagkakataon may dala ka. So may time ka pa maghanap. Yung time na yon pwedeng mag-subside yung galit mo. Habang nagpre-prepare ka ng tinapay, kaya bibili ka. Kasi wala ka namang, hindi pa rin ng bato. Kahit saan, pwede ka mambato ng tao Diba? Marami ka mapupulot Pero yung tinapay, kailangan mo muna maghanap ng tindahan. Kailangan mo munang lutuin. So magkakaroon ka ng time. Yung time na yun minsan kasi huhupa rin yung galit mo Diba? Huhupa yung galit mo. No? Kailangan lang yung buy time, mga kapatid. Napakalaga yung oras. Diba? So makikita natin dito, mga kapatid, we need to reflect. Time to reflect. Not only time to think, but to reflect. Tingnan ba natin yung naisip ba natin, tama ba ito o hindi? Diba? Kasi hindi naman lahat ng naiisip natin tama. Kaya kailangan mo i-reflect muna. Diba? Kasi nga sabi, when emotion are high, intelligence is low. Kahit anong talino ng tao, pag nadala sa emosyon, wala. Diba? Wala. Kaya sa mga pagharap sa mga sensitibo ng bagay, huwag tayong papadala sa emosyon natin. Bila ka mag-aapoy sa galit. Pag nasampal mo na yan at umiyak, wala, pagsabi ka na ng masasakit na salita, mababawi mo pa? At tumahimik. Di ba? Kaya may kita natin, mga kapatid, ang ating Panginoon, yumuko muna at sumulat. Binibigyan niya ng, alam niyo kasi sa buhay ng tao, nasa timing kasi yan, napakalaga ng timing. Napakalaga ng timing. Kahit anong ganda ng sasabihin mo sa isang tao, kahit anong ganda ng advice na gusto mong i-share sa isang tao, pag wala sa timing, hindi maganda ang epekto. Kasi nga wala sa timing Alam mo, mainit ang ulo, advisean mo. Diba? Nasa timing. Lahat ng bagay sa mundo, nasa timing. Kahit kumain ka nga lang ilang beses ka na nabilaukan. Kasi wala sa timing ang nguya mo at paglunok mo. Lahat. Tingnan niyo ang komedyante. Bakit sila nakakatawa yung jokes nila? Kasi marunong sila sa timing. Kahit kasi nakakatawa yung jokes mo, kung wala sa timing, wala. Walang katawa. Wala sa timing Amen. Wala nung ang ay, jokes yun. Diba? Minsan natawa na lang pag uwi na sa bahay. Kasi yung pinag-iisip niya. Tagal makasing in, no, di ba? Medyo mahina yung data, no? O naka-data lang, walang internet, ano ba? Ay, jokes pala yun. Na-delay. Di ba?
Kahit sa pagsasayaw, kailangan nasa timing. Kahit kumakanta ka, kailangan nasa timing. Lahat ng bagay, nasa timing. Pag nagdadrive ka, kailangan nasa timing. Pag ano ka ng kambyada mo, nasa timing. Lahat ng bagay sa mundo, nasa timing. Kaya pag wala sa timing yung pasok mo, angit eh. Wow, wala sa timing yung pasok. Yung pasok ka ng pasok. Pasok ka ng pasok. Yun may minsan, sa kwentuhan, di ba? Ako yata eh. Pumasok ka sa isang kwentuhan, ang layo pa lang pinag-uusapan. Ha? Di ba? So, kailangan nasa timing. Amen. Kita niyo ang kalagahan. So, dito mga kapatid, time to think and time to reflect. Tingnan natin muna. Hindi ko na nung pumasok sa utak natin, diretso na. Kailangan i-reflect muna natin. Tama ba itong naisip ko? Hindi. Titignan mo muna sa sarili mo. Ito bang naisip ko na ito, hindi ito babalik sa akin? Kasi ano to eh, pagja-judge eh. Sa taong na huling nagikapit eh. Di ba? Kasi ang dating doon is, kailangan mo muna i-reflect sa sarili mo para hindi tayo maging ipokrito. Yun ang point doon. Kasi marami ipokritong tao ngayon. Yung sasawayin ng isang tao, pero siya mismo, ginagawa niya. Ipokrito yun eh. Kaya nga kailangan mo mag-reflect. Ito bang sasabihin ko ito? Baka mamaya, para lang akong dumura sa langit, tapos ako rin tamunong maghihilamos. Tumahimik. Paligid na naman. Kailangan natin mag-reflect eh. Diba? Hindi tayo puro. Kaya nga sabi ng Bible mga kapatid, huwag kang mag-judge kasi pag nag-judge ka, the more yung. Kasi bakit? Kasi pag nag-judge ka sa isang tao, siguraduhin mo hindi mo ginagawa yon. Kasi pagiging hypocrite yun eh. Kaya napakalaga nagre-reflect tayo. Pag may pumasok, kaya nga kahit ang Bible nagsabi, sino bang tao na papatayo ng isang tore na hindi mo nauupo at pag-iisipang mabuti kung yung budget, kaya o hindi. Kasi mamaya, baka imbis na tore, yung patayo mo, puro poste. Meral ko, magtatayo ng. Sino bang tao na makikipag-away sa kapwa-hari na hindi mo nauupong mabuti at pag-iisipan kung kaya? Kung yung 5,000 niya, kaya yung 10,000. Na hindi mo na mag-iisip, i-reflect mo muna. Tingnan mo muna, uy, kaya ba to? Yung 5,000 ko, lalaban sa 10,000, 1:2. Huh? Hindi mo pwedeng daanin na lang sa tapang, di ba? Patay. Ako sa amin sa Iloilo, patay, total laway. Total, sabi nung, total pangit. Patay, total pangit. Yung sa amin sa Iloilo. Hindi ganun. Di ba? Tingnan nyo, maraming, di ba, sabi ko nga sa Pilipinas, daming mga road rage, nagpapatayan, kasi nadadala sa init ng ulo. Bandang huli na lang nila na nagkaroon sila ng reflection, uy, mali ginawa ko. Kaso wala, nabaril mo na. Oh. Kita mo yung alibugang anak, ganun din eh. Yung naghihirap ng buhay niya, kahit yung pagkain ng baboy, gusto niya nang kainin, doon siya nagkaroon ng Diba? Doon niya na nakita, nag-reflect siya. Sabi niya, yung katulong sa bahay, kumakain, sumusobra pa. Dito, para akong mamamatay sa gutom. Kasi minsan, ang mahirap sa mga tao kasi, mahilig mag-side comment. Ha? Kunyari, kasagawain, may matagal nang di umatin, mga 1 taon na. So sabihin pa, uy, buhay pa. Ay, buhay ka pa pala sis, buhay ka pa brother. Siyempre mamaya, sensitibo yun. Kaya nga matagal na hindi umatin yun, baka na-hurt, may pinagdadaanan, na-hurt eh. Tapos pagbalik niya, na-hurt sa uli. Another 1 year. O, another 1 year na naman. No, sabi niya, palagi niyo na ako hini-hurt. No? Palagi niyo na sinasaktan yung damdamin. Di ba? Di totoo yun eh. Di ba? Minsan, may bumalik, imbes na i-welcome natin, ay sister, brother, salamat at umatin tayo uli sa Panginoon. Yan, magpuri uli tayo. Huwag na magbigay ng mga side comment. Nasasabihin mo, ay sister, nagpadaig naman kami sa demonyo. Trials lang yan. Di ba?
Hindi gano'n mga kapatid, mali yun. Hindi maganda yun. Diba? Magpasalamat na lang tayo pag may bumabalik kay sister, brother, salamat sa Panginoon. Muli, tayo magsasama sa pagpupuri sa Panginoon. Huwag na magtatanong ka anong nangyari sa inyo. Ba't matagal kayong hindi nakatin? Ginawa pa nating tsikahan ng gawain. Ha? Ano to? Showbiz? Dito to, which is mali eh. Kaya kung kita nyo, pag gumagamit tayo ng critical thinking, gumagamit tayo ng utak, makikita natin ngayon, ay mali pala yung pinagsasabi ko dati. Di ba? Ay mali pala yung approach ko. Alam mo, kahit nga minsan may taong namatayan, o kaya may pinagdadaanan sa buhay, hindi mo pwede sabihin, hi sister, I feel you. Wow! Nararamdaman ko yung nararamdaman mo. Kasi pinagdaanan ko rin yan. Alam niyo mga kapatid, bawat isa sa atin, iba-ibang pinagdaraanan. Kahit sabihin mo pang pareho lang, kunyari namatayan, pareho lang kayong namatayan, pero iba yung sa inyo eh. Iba rin yung sa kanya. Kahit namatayan ka ng husband mo, o asawa, o kaya ng anak. Di ba? Kahit sabihin mo magkapareho yun, hindi mo pwede sabihin pareho. Kasi, iba yung pinagdaanan, iba yung pinagsamahan nila, at iba rin yung pinagsamahan niyo. Kaya minsan, may isang kapatiran sabi, sis, parang palagi sa ini-encourage kasi may pinagdaraanan. Ito, siner sa akin. Ano sabi niya? Parang minsan na-insulto ako eh. Ito, kasi may pinagdaraanan siya sa buhay. Palagi niya naririnig, magpakatatag ka. Lakas ang bulog mo. Huwag kang manghihina. Ano lang yan ang demonyo sa'yo. Sabi niya. Alam mo, Brad, minsan nakaka-insulto yung gano'n. Alam mo, Brad, kasi bakit? May pinagdadaanan ako, hindi naman ako nanghina sa Diyos. Hindi naman ako nanghina kay Lord. May pinagdaraanan lang ako. Pero ako nanghina. Pero di ba maganda naman yun, di ba, pag ini-encourage mo ang tao? Pero, tingnan mo na, kaya mag-isipan muna natin. Hindi lahat na maganda mo nating sasabihin ay nasa timing. Bisa okay na masabi, okay na mag-ano, sis, God bless, may pinagdaraanan, di ba? At least, napaka-safe ng sasabihin mo. Di ba? Ay, God bless po. God bless po, kasama po natin ang Diyos. Wala na masyadong marami pang mga palabok-palabok. Di ba? Alam mo yung masyadong maraming palabok minsan, nakakasawa eh. Nakakaumay. Mas maganda pa minsan yung simpleng pagkain lang, di ba? Yung simpleng pagkain, minsan yung pa yung masarap eh. Kasi masyadong maraming palamuti eh. Mata mo lang yung nabusog, pero nang kinain mo eh. No? Maganda lang pang-picture. So ito, matatapos na tayo. So, time to think, time to reflect, and time to answer. Yung answer is yung action. Di ba? I-analyze mo, nag-reflect ka ngayon, in-analyze mo, ito yung problema, blah, blah, blah. No? Ini-evaluate mo ngayon, i-weigh mo, ano ba yung mas maganda. Di ba? Amen. Nagagather ka ng impormasyon, hindi lang yung sa'yo. Igagather mo yung impormasyon din ng iba para ma-weigh mo, ma-balance mo, ano ba yung maganda. Kasi baka mamaya yung sa tingin mo mas maganda, ay mas maganda pala yung sa kanya. Kaya nga, 2 heads is better than 1. Diba? Hindi yung blackheads or So, dito, mga kapatid, yung pag-iisip eh. Di ba? Kaya nga, gagather ka ng information, ina-analyze mo yung sitwasyon. Hindi sa lahat ng sitwasyon, kailangan natin aksyonan. Alam nyo ba mga kapatid, anumang bagay na gagawin natin na hindi napag-isipang mabuti, walang pakinabang. Ang minadaling plano, walang kwenta in the end. In the long run, yes, maybe ngayon maganda, pero in the long run, walang kwenta. Ha? Ano ba? Nagplano ng outing, di natuloy. Ayan. Kasi marami yung nag-out, di ba? Amen. Yeah? Oh, nagplano ng outing,
Hindi natuloy kasi maraming nag-out. Walang nag-in. Wala nag-in. Wala. Let's no, sir. Oh. Mamaya na lang tatapos. So may kita niyo mga kapatid. No? So may kita niyo dito mga kapatid, napakalaga ng action eh. No? Kasi kapag nag-action ka na, nakapagsalita ka na, mahirap na kasing bawiin yun. Di ba? Kasi, mostly kasi ang tao, maninisi. Kaya may kita niyo yung ating Panginoon, nang pagkasabi niya, kung sino sa inyong walang kasalanan, siyang unang bumato. Yumuko uli at nagsulat. At wala nang natira, kundi ang babae at si Jesus na lang. At walang bumato kahit isa. Kasi bakit? Nag-buy time ang ating Panginoon at yung kanyang sinabi, malaking pakinabang sa mga taong nakarinig. Bakit? Kasi na-realize nila sa sarili nila, ay makasalanan din ako. Pag ang tao nag-iisip bago magsalita, may meron kang aral na mapupulot. Pero pag ang tao hindi nag-aaral, wala kang mapupulot. Diba? Kaya mga napakalaga na pinag-iisipan natin yung mga bagay nangyayari sa buhay natin. Kasi bakit? Nakita nila ngayon, kasi ang Diyos kasi pag gumawa sa tao, both side, may biyaya. Ano yung biyaya? Biyaya sa babae, kasi nga, naramdaman niya yung pag-ibig ng Diyos sa kanya. Diba? Hindi siya naka-anaraan ng yung pag-judge, pag-atol ng Panginoon. Doon naman sa mga tao nag-a-accuse sa babae, nagkaroon din ng biyaya. Ano yung biyaya doon? Na na-realize nila na sila rin pala may pagkukulang. Kaya may kita nyo ang kalagahan na bago tayo humarap sa mga sensitibo na mga bagay sa buhay natin o bago tayo magdesisyon, may kita mo ang kalagahan na pinag-iisipan. Good afternoon po, Father. Hello, Father. Keep going, I don't understand. Okay po. Thank you. So may kita po natin dito mga kapatid, di ba? Yun ang kalagahan yun eh. Di ba? So nagiging biyaya siya. Nagiging biyaya. So ganoon din sa atin sa paglilingkod sa Panginoon. Simple lang naman eh, yung gusto ipaabot ng Diyos sa atin. Di ba? Ang simple lang naman yung gusto ipaabot ng Diyos sa atin eh. Na dapat kapag nagdidesisyon tayo, nag-iisip tayo, hindi lang dapat yung sa sarili natin, kundi inisip natin is yung common good. Ano ba yung makakabuti para sa lahat? At huwag tayong magdala-dala sa emotion natin. Diba? Kunyari ako, siyempre, sa trabaho ko, siyempre may posisyon ako doon. Kung magpapadala ako sa emotion ko, galit ko sa isang tao, pe-personalin ko. So makakabuti ba sa akin yun? Hindi. Kasi bakit? Sinisira ako sarili ko. Hindi, alam nyo, pag naninira tayo na isang tao, hindi naman yung tao sinisiraan natin eh. Yung sarili natin mismo, sinisiraan natin sa mata ng ibang tao. Diba? So, dito makakita natin mga kapatid, napakalaga nyo. Every hour yan. Ay, bravo. Kala ko, okay po. Kala ko may nagsasalita. So may kita niyo mga kapatid, no? Nandun kasi yung pinag-iisipan natin kasi mabuti. Kasi nga, kung ano man yung kalalabasan natin in the future, wala tayong ibang sisisihin kundi yung mga sarili po natin. No? Kaya, ano man ang ating pinagdaraanan sa buhay, palagi tayong mag-isip. No? By time, hintayin natin yung tamang panahon, hindi sa lahat ng pagkakataon ay dapat nating tugunan yung isang bagay, minsan kailangan lang natin maghintay. Amen? So sa oras na ito mga kapatid, tayo po'y tumayo.